everyone! Thank you so much po sa lahat nagpunta ng aking premiere last on Monday. Marami po salamat sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga OFW saan man po kayo ng panig ng mundo. At shoutout po sa isa pong nagbigay sa akin ng blessing ng aking premiere. Walang iba po. Chang Luna TV, thank you so much Lord sa pagbibigay po ng blessing sa aking premiere on Monday. God bless po sa iyo. Ngayon po naririto po ako ulit sa aking panibagong part 4 ng aking pangarap. Naganapan na nangyari sa nakaraan sa part 3 kila James at Sandra. I'm so excited guys. You know why guys? Ang sarap magmahal. Yun ibinibigay sa iyo lahat. Everything. Ang nangyari po kaganapan ay nagtapos na si Sandra sa kanyang pag-aaral at nakakamit siya ng isang napakataas na karangalan na kuha. At ang kasama niya sa kanyang pagtanggap ay walang iba kundi ang lalaking lihim niyang iniibig. At ang tungkol lang po sa kanyang pamilya, walang ibang tumulong that time na wala ho si Sandra sa kanila kundi si James. Ano nga bang mangyayari sa kaganapan ngayon sa part 4 nila? Magiging sila ba talaga? Sino darating at sino manggugulo sa kanila? Subaybayan niyo po at pakinggan kung anong mangyayari sa kanila ngayon. Ako rin ho excited sa ano ba talagang mangyayari. Guys, thank you so much again and naririto na ho tayo sa part 4 ng story nila, Sandra at James. Thank you so much po again sa nagbigay ng blessing and shout out po sa inyo guys and thank you so much sa lahat ng aking team. Guys, ito na ho ang aking pangarap. Alam kong di kaila sa iyo ang bawat kilos ko. Simula na magkita tayo sa club, alam kong may nararamdaman na ako para sa iyo. Ngunit kailangan kong pigilan sapagkat di pa kita kilala. At isang araw, bumalik ito sa dating pinapasukan ni Sandra para makita at dalawin ito ang dalaga. Ngunit wala na ang dalaga sa kanyang pinapasukan. Tanging kaibigan na lamang nito ang nakausap. At nasabi nga nito ang lahat-lahat kay Sandra. At muli akong bumalik sa club pero wala ka pa rin. Hinanap kita ngunit wala. Hindi kita matagpuan. Kaya ang una kong ginawa, puntahan ang pamilya mo. Nakita ko ang kalagayan nila. Kaya silang naisip ko unahin upang kung darating man ang araw na tayo ay magtagpuin, ayos na ang lahat. At may isa kong kaibigan na malapit lang sa inyo. Siya ang aking inutusan upang gawin ang lahat ng pinapagawa ko. Halos di na makapagsalita si Sandra sa lahat ng narinig nito galing sa binata. Tanging mga luha na lamang ang dumadaloy. At muli si James bumalik ng Maynila upang hanapin ito ang dalaga. Ngunit talagang mailap ang lahat. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng mga luha. Kaligayahan ang nararamdaman ng dalaga. Kinuha ni James ang mga kamay ng dalaga. At habang hawak nito ang mga kamay ng dalaga, nilalaro-laro nito ang mga palad. Tila ba sa ganitong paraan, mapapatahan nito ang dalaga. At ang sabi nito, Sandra, sa simula pa lamang, may nararamdaman na ako sa iyo. Sa unang pagkita pa lamang natin at magpahanggan ngayon,
minamahal kita. Mas lalong lumalib ang nararamdaman ko simula nang ikaw ay aking makasama. Mahal na mahal kita, Sandra. Ikaw ang pinapangarap ko. Wala na akong dapat itago pa, James. Sino bang hindi mai-inlove sa isang kagaya mo? Mahal rin kita, James. Unang pagkikita pa lamang natin. Magpahanggan ngayon. Ngunit kailangan kong sikilin ang nararamdaman ko. Dahil langit ka at lupa ako. Ngunit dahil sa parehong nararamdaman, nagmamahalan, nagkasundo na ang dalawa sa kanilang nararamdaman. At hanggang nauwi sa mainit na yakap at halik ang bawat isa. Animoy, matagal lang di nagkita. At ang binata, mas lalong naging masidhi, madiin ang halik sa dalaga. Na halos akala mo wala nang katapusan. Hanggang pareho na silang kinapos ng hininga. Sabay sabing, I love you. Ngayong araw na ito, nakamit ko na ang aking pinapangarap. Diyos ko, sobra-sobra na ang ibinibigay mo sa akin. May bonus pa, ang lalaking iniibig ko. Na matagal kong iniingatan. At ngayon ay may kasagutan na sa amin ni James. Hanggang lumipas ang ilang araw. Hanggang naging sila na ng binata. Walang araw na hindi sila naging masaya. Kulitan, tawanan, napupuno ang buong kondo sa kanilang tawanan. Hanggang isang araw, nagsimula na si Sandra ang pumasok sa kumpanya ni James. Magkasama ang dalawa sa office ni James. Ito ang private assistant nito. Walang pagsidhan ang kaligayahan ng dalawa. Walang araw na di sila magkasama ang dalawa kahit saan. Ngunit isang araw may tumawag kay James from Australia. Ang kanyang mga magulang. At ito ay magbabakasyon sa Pinas. May takot na nararamdaman ng binata sa muling pagkikita ng mga magulang. Hindi para sa kanyang sarili, kundi sa dalaga. Sapagkat alam nito ang ugali ng ina. Isang matapobre. Kabaliktaran ng kanyang ama na mabait at mababa ang loob. Ang tangi na lamang nasabi ng binata sa sarili. Walang sino man pwedeng manakit sa iyo, Sandra. Alam ng Diyos kung kaano kita kamahal. Ipaglalaban kita kahit mawala na ang lahat sa akin. Isang araw bago dumating ang mga magulang ni James, kinausap nito ang dalaga. Sinabi nito ang problema sa kanya. Kaya palahan, alam kong di ka okay. Ang sagot nito sa binata. Ngunit kahit anong sabihin ni James kay Sandra, kinakabahan na ito sa kahihinatnan ng lahat. Han, I'm sorry. Hindi kita pababayaan. Naririto ako kahit anong mangyari, mananatili ako sa buhay mo. Hanggang sumapit na ang araw ng pagdating ng mga magulang ng binata. Hindi ito dumiretso sa kondo ni James, kundi sa isang 5-star hotel. Kasama si Sandra sa pagsundo sa mga magulang ng binata. Una pa lamang alam na nito, hindi siya magugustahan ng ina. Ngunit ang ama ng binata halatang gusto ang dalaga. Good morning po, Sir Ma'am. Welcome back. At isang biso ang kinawad ng dalaga. Ngunit umiwas ang ina ng binata. Papa, Mama, si Sandra ang aking girlfriend.
Papa, siya yun sinasabi ko sa iyo. Ngumiti lamang si Sandra na kahit alanganin na ang sitwasyon nito sa ina. Hanggang dumiretso na sila sa isang restaurant. At ang sabi ng ina kay Sandra habang sila ay kumakain, "Sandra, saan kayo nagkakilala ng aking anak?" Nagulat ang dalaga sa tanong nito, ngunit sinagot niya ito ng totoo. "Nag-work pa ako sa isang club as a waitress po, panggabi." Sa pagsabi pa lamang ng dalaga sa isang club, di nakaila ang itsura ng ina na parang kinukutya nito ang kanyang pinanggalingan. Isang kamay ang dumampi at pumisil sa kanya kundi ang binata. Mama, si Sandra ay isang working student. Kahit anong work, pinapasok niya upang makapag-aral. Nagulat ang ama ng binata sa sinabi nito. "Talaga, Sandra?" "Opo, sir. Alam mo anak, Sandra, bago ako nakapagtapos ay kagaya mo rin ako. Kahit ano, basta makapag-aral. Natutuwa ako at isang kagaya mo ang minahal ng anak ko." Isang simpleng ngiti ang ginanti ng dalaga sa ama ni James. "Thank you po, sir." Hanggang natapos na ang kanilang pagsalo-salo. Simula magkahiwalay sila, wala nang kibo si Sandra. Kailayo ng kanyang iniisip. Kinakabahan, natatakot. Paano kung iwanan ako ni James? Maraming paano at ano, ngunit kailangan maging matatag para sa kanila ng binata. Alam nitong hindi okay si James. At hindi rin kaila ang bawat kilos ng dalaga. "Han, I'm so sorry. Ayaw kong masaktan ka. Huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita." At tanging pagpatak ng luha ng dalaga ang kasagutan sa tinura ni James. Alam nitong pinapanatag lamang nito ang kanyang nararamdaman. Hanggang isang araw, dumaraw ang mga magulang ng binata. Ngunit ito'y may kasama. Isang magandang babae, balingkinitan, halatang mayaman. At sinalubong ng dalawa ang mga magulang. Ngunit laking gulat ng binata sa kasama nito. "Babe, kumusta ka na?" ang sinabi ng bisita. Gulat na gulat si Sandra sa narinig. Sino ang babae ito? Bakit tinatawag na babe si James?